may times na mas mataas yung energy mo dito. And hanggang dito na lang talaga kaya ibigay ng co-member mo. Bakit ba ako pumasok dito? Para saan ba to? Ganun ang isip ko. Baka ito na nga, parang sign in the word, baka ito para sa akin. Ay, hindi ko in-expect. Nakapasok ulit ako. Mabuhay! Hi, it's Rosie. It's me, your boy, Tony. And welcome to BP Talk. Itatakal naman natin yung journey natin as a P-pop trainee before. Okay. So, ikaw Rosel, anong kwento mo sa ating P-pop journey? Ganon. Before ako mag-audition sa P-pop, YouTube talaga ako. Like, full-time YouTube content creator talaga ako. Since 2015, one of the OGs ng vlog, nung panahon na parang judged pa yung content creating. 2019 was the peak ng YouTube vlog ko. Like, may fanfest, ganyan-ganyan. And yun nga, siguro naman alam niyo ng mga tao, naging part ako ng Vlogkada. But, yun, since passion ko talagang performing, sing bata pa talaga ako, tinry ko na siya even before ng ngayon, yung boom ng P-pop. Kasing nung time ng pop girls pa, o alam mo yun, nag-try na ako sa iba't ibang management. And then, nung time na 2019, nag-trend yung SB19 that time. So, parang dun ako na okay, namimiss ko siya. And that time kasi, okay na ako, parang masasupport ko yung passion ko, parang ganun. So, nag-audition ako for P-pop kasi parang miss ko na it's now or never. Di ba? Same. Ayun, edi start. So since nung bata ka pa, paano mo siya nalaman na into performing ka talaga? Kung mahal mo talaga siya, ramdam mo, di ba? Diba? So, nandun eh. I mean, pag nakakapanood ako nagpe-perform, na-imagine ko talaga yung sarili ko on stage. Same. Iba yung personality ko ng ganito and pag nasa stage ako. Diba? Parang parang may persona, may something na sasabi sa'yo pag nasa stage ka na. And kahit yung mga kilala ko, yun yung sinasabi. Mahal ko talaga yung performing. Feeling ko performing arts in general. Kasi yung singing, dancing, acting. So ako naman, nagkwento na ako sa sarili ba? Nagkwento na ako sa sarili ko, no? Mga before P-pop. Before P-pop talaga, I considered myself as bida-bida talaga nung bata pa ako. Though bata pa naman talaga ako. I mean, nung... Feeling ko, bida-bida talaga ang mga yun talaga yung parang words ko eh. Bida-bida, in a good way. In a good way. Yung parang kung may performing dyan, sasali ako dyan, diba? kahit anong contest. Nag-start nung kinder. Sa province kasi namin, I'm from Bohol pala, so proud Bisaya ako. Lagi akong sumasali sa mga pa-contest sa barangay namin, kumakanta. Same. Tapos after nung parang naisip ko na, what if try ko din sumayaw? So sumasali ako ng mga sayaw-sayawan din sa amin, yung pa-contest, until nadala ko siya nung nag-elementary na ako, until high school. Nung high school talaga, dun ko talaga siya sobrang nahasa. Sobrang dami ko talagang nasalihan dati. And witness yung mga kaklase ko dyan, yung teachers ko dyan sa Lourdes National High School, alam nila yan. Na, Ko same talaga tayo doon. Ganun Like, siya. LM pa lang ako, laman na talaga ako ng mga dance number, diba? Oo, singing contest. Pagsasabihin nila na may contest dito ngayon, Tony. Uy, si Tony, ibabala ko dyan. Yung ganon. Like, yung feeling mo na lang na hindi ka nahihirapan kasi ito yung gusto ko eh. It's normal naman, kinakabahan when nasa stage ka, mag-perform ka sa harap ng maraming tao. Pero yung feeling na na-fulfill ko yung parang dream ko, yung ganito. So, yun, nung high school ako, ang dami kong nasalihan ng mga contest, mga tagisan ng talino, yung mga ganon, into performings talaga. And then, nung nag-college ako, doon ako nag-start na, why not itry ko siya sa, another phase of, performing, which is yung sa national TV, yung mag-audition ng ganito, ganyan. First salang ko pala is, sumasali ako sa mga contest, survival show sa TV, which is yung mga kantahan, tapos hosting, so mga TV shows to. And then, so far, syempre, dun naman yung part na hindi ka matatanggap, mga reject, pero nakakaabot ka ng iba't ibang levels, yung ganun. Sobrang siya, fulfillment ko na sa sarili ko kasi parang iniisip ko na lang siya na
pagtanda ko, may pagmamalaki ako sa next generation ko, yung ganon. Kasi, di naman mabalik yung panahong tapos na, di ba? Yung ganon. Ini-enjoy ko siya. Sobrang nag-i-enjoy ako sa pag-perform. Paano mo na-discover yung mga pa-auditions? Paano ka nag-start dito sa recent ba? Nung time na yun, naghahanap talaga ako ng management as an artist. Kasi may management ako before as a content creator. And then, parang hinahanap ko yung artist in me ba? Parang I want more. Alam kong may mabibigay pa ako other than vlogging. Although I love vlogging. Pero alam kong meron akong passion sa performing. So that time, umalis ako dun sa management ko kasi gusto kong pumasok ng traditional. And then, meron akong friend na staff from that digital management na nandun siya sa management ng P-pop. So, nagkita kami, randomly lang. Like, hindi kami nag-usap. Nagkita lang kami, and then, sabi niya sa akin na, ay, part na ako ng ganitong management. And then, sabi ko, gusto kong matry yan. Ganon. Tapos, sabi niya, open sila ng audition ngayon. Ganon. So, pina-check niya sa akin yung FB page nila. Tapos, nung time na yun, ang nakalagay pa sa audition nila is looking for actor, singer. Yung usual na hinahanap. Hindi sila parang gagawa kami ng boy group, ganyan. So, sa akin talaga, wala akong thinking na mag-audition ako for group. Ang nandun talaga ako, mag-audition ako for acting. Kasi acting talaga ako that time. Tapos, paano siya nag-discover na gusto mo mag-group, ganun? Kasi nung nag-audition ako, parang kailangan may singing and dancing din. Sumasayaw naman ako, ginawa ko na silang tatlo. And then, yun, parang natanggap ako sa audition na yun. Tapos may orientation. Tapos sinabi nila doon na hindi pala muna sila parang kukuha ng mga solo artist. So parang gusto nila bumuo ng bagong girl group and boy group. Tapos that time, nag-isip na talaga ako na parang ito ba talaga gusto ko? Kasi ang goal ko maging actor-singer. At first, parang ayoko. Kasi nasa isip ko na, pang girl group ba ako? Matatanong mo talaga sarili mo, no? Girl group ba ako? Tapos, na ako noon nasa 24 na ako. So, inisip ko na masyado na ako matanda for that. Feeling ko lang. Tapos yun, parang yung friend ko nga na staff, yung nagsabi sa akin na, mostly naman ng idols, nagsastart sila sa girl group, and then pag kilala na yung group na to, may sarili-sarili na silang na career. And then, yung mga gusto ko ring group, like 21, diba? Pag disband nila, may sarili-sarili naman silang career. So, nasa isip ko nun, okay, magandang may paputahan. At saka magandang start. Kasi that time, pa-start na yung P-pop eh. So, kung makikilala ko as P-pop, baka may possibility na mas madali ako makapunta sa acting and solo career. Siyempre, solo career. Yun. Since na-build mo na, di ba? Oo. Kwento ko naman for yung pag-audition ko, funny talaga siya. Swear. Etong pag-audition ko kasi sumali ako sa isang reality show sa ABS-CBN, which is The Dream Maker. Sila yung tinatawag na Horizon. Sila yung boy group. Global pop group siya. Nung nag-audition ako, kung ano-ano na lang ino-auditionan ko, hindi ako nag-background check kung ano yon. Nag-audition ka, di mo okay. That time, nasa school ako noon. Nag-aaral ako sa NU eh. So, nag-aaral ako that time. Sabi ko, may nag-chat sa akin na friend ko na naghahanap sila na talent scout sa ABS na naghahanap sila ng mga auditionee for this segment, yung ganon. So, nagulat ako, nag-PM siya sa akin, siya nga, try mo kayang mag-audition dito, feel ko bagay ka dito, ganon. So, sabi ko, sige mi, isend mo sa akin yung details, ganon. Timing kasi yun, may pasok ako. That time, sabi ko, feel ko hindi ko siya maabutan kasi nga may klase pa ako ng ganitong oras. Sabi niya, pwede ka naman humabol kasi open pa naman sila and mahaba pa naman ang pila. So ako naman, humabol ako kasi naabutan ko pa naman nag-out ako kasi wala kaming last subject that time. Sign din ni Lord yun na i-push ko. Kasi naniniwala ka ba doon sa mga signs? Kasi sabi ko, gusto ko siya i-try kasi it's been a long time na din na hindi ako nakapag-perform. Pandemic kasi, after pandemic, wala na talaga akong perform sa mga events
Kasi syempre, delikado din, lumabas-labas. So nung nag-try ulit ako mag-audition dahil doon, tawang-tawa ako. Kasi nakita ko, Star Hunt. Star Hunt audition. So nasa isip ko, PBB. Ay, sabi ko, dream ko to, PBB. Sa pagpasok ko, parang iba yung aura. Nakikita ko sila Direk Lauren, ganun. So sila lang yung mga staff. Tapos, nakita ko pa, parang Korean yung something yung nakasulat. Sabi ko, baka sponsor. Sabi ko, baka sponsor to, partner na mga ganun. Kasulukuyan pala akong nakasalang that time. Sabi ko, ba't parang kailangan ng sing, dance, tapos Pero pinush mo pa. pinush ko pa din. Ako yung tipong tao na, wala lang, Gina lang, gagawin ko. Nag-sing, dance. Tapos nagulat ko, ba't walang acting? Di ba nung nag-audition, dati sa PBB, mayroon mga acting. Walang acting. Tapos nagulat ako, may rap. Bulol ako sa Tagalog, bulol ako sa ganun. So, kasi more on ballad yung songs na genre ko. Nag-rap ako, and then nagtanong sila sa akin, may alam ba daw ako about mga Koreans, mga K-pop, ganun. So, may alam akong K-pop, pero ang alam kong K-pop, to anyone lang. Fan ako ng 2NE1. Tapos, yung EXO, yung ganun-ganun. Pero nagulat ako na marunong ba daw ako may alam ba daw akong Korean na mga basic na words daw. Sabi ko, meron naman po. Kasi nanonood ako ng K-drama. Tawang-tawa talaga ako after ng audition. Kasi nag-chat ako sa yung nagpasa sa akin na, ano po yung in-auditionan ko? PBB po ba yun? Sabi niya, hindi, di mo binasa, Dreammaker yun, boy group yun. Sabi ko, boy group yun? Lahat yung audition! Tapos nagulat ako, kasi siyempre, I did my best naman. Kahit hindi ko alam kung anong ginagawa ko, binibigay ko talaga yung best ko. Pag uwi ko, may nag-message sa akin. Sabi niya sa akin na free ba daw ako for medical, free ba daw ako for meeting, kasi nakapasok daw ako sa audition. Sabi ko, screenshot ko, sinend ko sa friend ko, totoo ba to? Baka naman na-scam na naman ako. Kasi madami pa naman scam. Palagi ako nasa scam. Sabi ko sa kanya. Sabi sa akin, totoo yan. Sila yung nakapasok ka sa sa next level. Totoo ba to? Akala ko talaga PBB. Kasi okay lang sa akin, ang target ko ay inumin ko lahat ng C2 dun sa PBB house. Pero hindi, yung expectation ko, boy group pala siya. So, ang dami nag-suggest sa akin na mag boy group. Baka ito na yun. Ito na yung time ko mag boy group. Pagdating ko dun, ay, grabe training. After nung audition, pagpasok mo, training na kagad siya? Or meron din kayong like... May kami, ilang days kaming pumunta doon, so nag-briefing. So may may konting discussion about sa magiging flow, kung ano yung about the show. Training na siya, pero 3 months. Yes. Same. Ganon sa amin. 3 months sa training and then mag-evaluation pa. Yes. 77 plus kami na nakapasok for the screening. Yung parang first stage. Evaluation. And then, after nun, may final sala talaga kung sino yung magiging official. Ay, hindi ko in-expect nakapasok ulit ako. What? Mas nagulat yung aking parents kasi hindi nila alam na ano yung pinasukan ko. Nakita na lang na ako sa TV. Ay, okay. Sinend ko na lang yung link, kasi nag-air na yun, di ba? May mga shoot yun kung evaluation, na So, sumali di na nila alam magta-training ka na. Tapos, wala sila. Kasi ako din, hindi na siya sa utak ko. Ano ba sasabihin? Sasabihin ko ba sa mama ko, papa ko? Kasi hindi ko alam eh. Tapos nagulat ako, nagustuhan ko siya. Tapos after doon, naniwala ko na talaga siya, destined siya for me kasi binigyan ako ni Lord ng chance na to explore these things. So hindi ako nakasali sa finalist, pero hindi ako nag-regrets na sumali. nung nag-audition ako, dun din yung feeling ko na baka sign talaga to. Oo. Kasi parang nung nag-YouTube ako, sinantabi ko talaga yung performing. Oo, same, ganun. Nung nag-aral ako as medtech, sinantabi ko talaga, teka, dyan ka muna, mag-aral muna ako, babalikan kita pag okay na ako. Yung ganun. Tapos Pero, yung pag-audition, kumakalabit si performing, uy, nandito so, ulit yun ako. din yung nangyari sa akin, nakapasa ako after 3 months ng training. Oo. So parang feeling ko talaga nun, ang smooth sailing talaga na parang hindi ko siya in-expect na bigla na lang sinabi na, okay, audition, orientation, tapos ito na, official training na. So parang nasa isip ko talaga nun dati na parang, baka ito na nga, parang sign in the word, baka ito para sa akin. Sa lahat ng ginagawa ko, like, lahat, basta love ko yun. Hindi ko siya na-imagine as competition. Same. Parang, pag mahal ko yung ginagawa ko siya kasi gusto kong mag-improve. Yes, ganun. So, although nakakaba, alam mo yun, yung mga weekly evaluation, yung mga ganyan. Ano na naman yung pyesa ko next week. Sobrang hirap, Diba? nakakapagod talaga. Pero pag iniisip mo na,
kung gusto mo talagang maging magaling na artist, Diba? Mag-grow. Kumbaga, Oo, gusto kasi- mo mag-grow. kahit na suka-suka ka na dyan sa... Uy, totoo yun. Diba? Kahit mas suka-suka ka na dyan sa training, kahit na, alam mo, may moments na umiyak ako habang nagbubuhat ako ng weights nung time. Oh my Kasi God! talaga ang lala. Interesting yan. Pero yun, mahal ko talaga eh. Trust the process. Diba? Totoo. Ako din, every time na may mga reality show or audition akong sinalihan or competition, tinitignan ko siya as parang doors for me to improve. Yes. Ganun ba? Kasi grabe yung pagdadaanan natin. Tapos, di ko siya i-cherish yung moment. Kasi may mga tao din talaga na maapektuhan yung ano nila ba, yung sarili nila kasi competition to, kailangan ganito yung ano ko sa kanya. Ganun treatment ba? Ako kasi talaga, in-enjoy ko na lang siya hanggat saan yung kaya ko. Yes. Kung hanggang dito lang yung journey ko, Oo. it happened for a reason. Ganun. Although may moment ako na parang somehow pumasok sa utak ko yung competition kasi hindi naman yung mawawala. Oo naman, hindi mawala. Pumasok siya sa utak ko kasi may mga co-trainee ako na talagang maganda sila. Diba? As in, parang pwede na sila mag-debut, gano'n, Diba? girl group. Nung time na yun, parang nagtitraining ako yung sweatpants, Sobra. oversized shirt. As in, parang sila yung mga naka-crop top na Diba? ako. Yung parang ready na. Yung laging umano sa isip ko na, oh my God, pang girl group ba talaga ako? And then, tinry ko na rin mag-ayos, so ganyan. And then, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako nandito para maging ganito. Basta nag-focus ako na kailangan ko maging better sa skills ko. Yes. And parang nasa isip ko noon na mag-debut man ako or hindi, at least as a performer, di ba? Marami ako natutunan. Alam kong mas mag-i-improve ako, ganyan. Sumali ako sa mga iba't ibang reality show. Ang dami ko natutunan sa iba't ibang co-trainee ko kasi we came from different cultures. We came from different places. We have different personalities. Yes. So, dun ko talaga natutunan kung paano ako makisama, maki-communicate sa kanila ng maayos. Kasi as a group, di ba? Yun ang True. importante. You should meet halfway always. Yes. Yung ganun. So, grabe. So, sila yung nagbo-boost sa'yo paitaas kasi grupo kayo. Nagtutulungan kayo pahila pataas. Yung ganun. Oo, kasi ako din, nasanay ako na soloist. Tapos parang before ako mag-audition ng P-pop, gumagawa din ako ng songs sa YouTube channel ko. Oh. Na ako lang. Tapos nung time na nasa training na ako, syempre at first, nung hindi pa kayo mga official trainee, tapos hindi nyo pa talaga alam kung magde-debut kayo sama-sama. Parang survival of the fittest Totoo, talaga to. oo. Parang okay, friends tayo sa training, ganyan-ganyan, pero alam natin, kahit Just anong sabihin natin, may competition kasi pipiliin Pipiliin lang sino sa atin. So, sabi nga yun sa amin dati kasi may time na the evaluation, tapos parang group tapos magpe-perform. Every evaluation, iba yung kagrupo mo. Oo. Tapos may one time na meron kaming co-trainee na naging close na namin. Kasi parang meron kaming group na Di naman sakto talaga, lang. di maiwasan talaga yung... Madalas kaming nabubulot Oo. na magkakasama. Tapos hindi siya kasama dun sa group na yun. Tapos umiyak talaga siya. Tapos parang natawa lang sa kanya yung staff na parang hindi pa naman kayo group. Parang wag mo nang kumbaga, wag mo munang i-attach Invest, yung oo. sarili mo sa kanila. Kasi parang at this point, hanggat hindi kayo nagde-debut, competition niyo yung isa't isa. Totoo. Yun yung sinasabi sa amin nung time na yun. Doon ko natutunan, kumbaga na makisama kahit sinong makasama mo sa work. Diba? Sa work. Ang journey ng P-pop is hindi madali. Hindi talaga. Akala ng tao is parang fame lang. Actually, ako din naman nung unay na parang yung parang yung glitz and glamour ng pagiging idol, di ba? Kasi bibihisan ka nila, Totoo. pe-perform ka sa stage. Pero, ang hirap. Maghapon kami nagtitraining. Tapos, as in, physical training yun lahat. Ang pinakadulo is yung vocal. Oo. Tapos, as in, sa umaga pa lang, legit na may sumusuka, umiiyak, nahihilo, ganyan, bumabagsak na lang, and then parang, hindi ka bibabyhin eh. Kasi imagine, ilang kayo doon. Totoo. Ang dami nyo doon. Oo. So, kung tutumba ka dyan, madadapa ka dyan, iiyak ka dyan, hindi ka Lumaban ka. Oo, hindi ka Ganun. papansinin. Hindi nila sasabihin na, okay, stop the training. Wait Yun- lang, may nangyayari. Oo, exactly. Parang may sumusuka na dyan, kami tumatakbo pa rin, tapos walang tumitigil. Every day, nag-upgrade kami ng warm-up. So, for example, sa isang music, tatapusin namin naka-jog.
Dalawang music tatapusin namin, nakajag, walang non-stop. Ganun ang ginagawa namin. So, ako na-try kong sumuka talaga. Pero push up pa din ako. Nag-burpees, yung ganun burpees, sobrang hirap. Tapos may dala kaming bag habang tumatakbo. Kasi for the context lang kung bakit kailangan namin ng ganun kasi to ano lang siya, to boost our Stamina. Ayun, so stamina Kasi namin. singing and dancing. Sing and dance kasi talaga ang labanan. So dun talaga yung Oo. Tsaka nga sasabing nila, what if concert na to? Exactly. Yan din ang Ilang kanta yun, ganun. Unang ano pa lang namin, 15 minutes running, non-stop. Oh my God. Tapos parang, syempre hindi naman lahat. Oo, physically fit talaga. Tama. Yun talaga yung sumusuka talaga lahat. Tapos after pa nun, may trainer kami na parang nagsisprint kami at kahit ano pa. Kaya parang joke namin nun na parang Olympics ba itong sasalihan natin? Yan. Although nag-level up siya nung time na official training na kami kasi may kasama na siya nung singing dancing. Alam mo yung parang tatakbo ka habang kumakanta. Oo, kami din. Yun, yung mga ganon. Nagpa-plank kami habang kumakanta. Yes, Ganon ang ginagawa namin. Ay, Oo. So, buong ikaw ba? kanta naka-plank. Totoo. Tapos, for example, 30 minutes lang kaya kung mga 30 seconds lang pala yung plank na kaya ko, 1 minute. Ganon. Oo. Sobrang hirap, no? Kasi Ang hirap. may mga coach talaga and kudos talaga ako sa mga coach kasi even though alam nila nahihirapan kami, nandyan talaga sila to assist us. Ako na sobrang nahihirapan kasi that time kasi sobrang taba ko din talaga. Nahihirapan ako kasi hindi ako sanay sa ganitong routine na yung physical activities masyado. Though nag-workout naman ako pero hindi ganun kalala. Yung everyday, 'di ba? Sunod-sunod, everyday, wala kang choice. Yes. Pumapasok na lang sa isip ko, bakit ba ako pumasok dito? Para saan ba to? Same. Ganun ang isip ko. Bakit pa ako tumuloy dito kung titigilan ko tong pangarap ko, nasimulan ko, di tatapusin ko to ng matagumpay. Yung ganun yung iniisip ko. Saan ka ba mas inclined? Feeling ko singing talaga. Sa singing ka? Kasi yung dancing, marunong ako nun. Pero nag-training ako. Parang sabi ko, marunong ba to? Di ba? Wait lang. As in, parang dun ko na-question bigla yung skills ko sa dancing. Although, syempre, sa tagal naman ng training, alam kong nag-improve yung dancing ko. Pero sa singing yung before, audition, before training pa, confident na ako dun sa singing. Yun. At saka feeling ko kasi, iba yung dancing as a solo artist. And oh my God, yung group na dancing, ibang level. Akala ko talaga dati na parang, basic. Basic. Yung basic lang naman. Okay, swag. Ganun, TikTok, swag. Pagdating sa training, ay, ganito pala yun. Kasi parang, okay, parang Minsan na nga lang, nakatingin na lang ako, paano to gagawin tong next paa pa lang, kamay pa lang ko, Feeling ko kasi ang pinakamahirap na part dun is yung synchronization. Yes. Sobrang hirap nung yung, for me, yung part na sumasayaw ka habang kumakanta. Sobrang... Tapos inisip pa yung blocking mo, lalo na kung marami kayo, tapos pasado yung mo. Doon ko talaga natutunan kasi dati, I never tried talaga na magsayaw habang kumakanta. Kasi ako, into singing din ako. Kumakanta ko Ang ballad. Ballad yung genre ko. So, yung mga ballad, acting kasi yung halo namin dun mag-acting ka, mag-i-emote ka. Ganun ang ginagawa namin. Ganun ang ginagawa sa ballad. Mga balladeer. Oo. Pero nung na-try ko na yung group, tapos nagtitraining na iba't ibang genre. Do-explore ko talaga lahat ng genre. Nag-iisip ka kung paano mo gagawin tong ganitong senaryo. Matututo ka na lang kung ano yung magiging emotion mo habang sumasayaw, habang kumakanta ka. Ang dami, no? Ang daming branches na pwedeng ma-exert mo within that group ba, yung ganun. Yung sa akin, yung struggle ko, yung synchronization talaga. Kasi ako naman, yung genre ko, yung genre ko kasi pop and rap na talaga. Sanay ako mag-perform mag-isa. Yung energy ko, alam ko na kung paano ako gumalaw sa stage. Pero nagkaroon na ako ng group. Iba din kasi yung galaw ng girl group Iba yung girl group. Pagdating sa dancing, hip-hop naman ako. Ay, hirap na hirap talaga ako maging babae. Sa totoo lang. Ang hirap. Very CL nga. Ganun galaw. Tapos parang, syempre pag group ka, kuwari, may times na mas mataas yung energy mo dito. And hanggang dito na lang talaga kaya ibigay ng co-member mo. So, parang kailangan yung i-balance. So, ikaw, kailangan magbawas
Yung iba, kailangan magdagdag. Hahatiin, di ba? Sobrang hirap. Parang may mga times sa kuwari solo part ko na, ganyan. Sanay ako adlib na to. Oo. Parang kahit saan ako pumunta, Oo. ganon. Pero pag group, hindi pwede. Hindi pwede. Dapat... Kasi may core yun. May blocking, may ganito. So, Though may naman, may mga freestyle na gagawin mo. Pero syempre, yung pagiging freestyle mo, dapat naman, di ba? Oo, din naman sa genre na ginagawa nyo. Doon ko din talaga natutunan yung yung paghahati ng energy sa performances. Kasi not all the time sa first mo ibibigay lahat. Dapat sa kalahati may ibibigay ka. Pati syempre sa end. End yun eh. Yun ang ending. Kahit sa gitna, times na yung balance talaga kung kailan ka magpapahinga. Grabe, kailan mo ilalagay yung energy. Exert. Dapat mong mahati sa ganitong senaryo, ganitong performances. Sabi ko, grabe, hindi madali. Hindi madali yung... Tsaka dati kasi, parang kahit na kumanta ako ng pop, may backup dancer. So, kuwari, malapit na akong bumirit, kuwari pa bridge na, ganyan. Di ano ka na lang dyan, tayo-tayo ka na lang, emote ka na lang, hinga ka na, papuntang bridge. Pero kung nasa group ka, nagpapahinga ka, pero sumasayaw ka sa likod. Totoo. Kuwari, kung hindi mo solo, sumasayaw ka sa likod, hindi ka pwede mag-stop. Kasi makikita nila sa formation, di ba? So, parang dun ko na natiis or na ano yung training, kasi naisip ko na, okay, ganito pala mag-perform. Kasi sa unang evaluation namin, pagod na pagod talaga ako. Tapos hindi ko alam kailan ako lulunok. Alam mo yung pagpagod ka na tapos nandito na yung laway mo. Tapos parang ano ka na, masisirok or ano na. Try ko yan. Hindi ko alam saan ako lulunok, saan ako hihinga, ganon. So parang sabi ko, hindi pwede to. Ngayon, naintindihan ko na bakit ganito ka-intense yung training, bakit kailangan kong tumakbo ng ganito katagal, kasi parang ma-endure ko to sa performance, na parang... Ito pala yung main reason kung bakit. Yes, na parang kaya ng lungs mo. Sa dating group mo, yung nagtitraining sa inyo is Korean ba or Filipino team? Anong team? Ano bang ano? Korean yung nagtuturo sa... So same. Oo. Kaya nga parang dun ko nakita yung difference ng training sa atin. Kasi nag-voice lesson din ako. Nag-dance class din ako. So parang may mga coach na ako na Pinoy. Pero nung na-experience ko na maturuan ng Korean, nung masasabi na ibang level. Na masasabi ko talaga na, okay, kaya magaling yung idols. Idols, K-pop. Isa sa natutunan ko sa singing, kasi parang before, sa atin kasi may sariling style. Magaling kang singer kapag may sarili kang style. Kung hindi mo kayang ibirit yan, ikulot mo. Ganun. Or yung parang may sarili kang may sarili kang ballet. Oo. Pero sa Korean kasi, magaling ka kung sakto yung pitch, yung note, lahat. Lahat talaga sa original na kanta. Dun ako natuto na hanggat hindi ko kayang kantahin yung original ng flawless, hindi ko siya dapat laruin. Kasi kung hindi ko siya nakakanta ng flawless, ibig sabihin, hindi ko siya natutunan ng tama, ng sakto talaga. Time pa na tinuruan kami mag-keyboard. So, nagpa-practice kami sa pitch talaga ng keyboard. Same, meron din. So, parang, pag hindi ko na-hit yung tamang tono, like, hinahanap ng teacher ko, okay, nasan yung tono na yan sa piano na to. Tapos, tapos papaano sa'yo, papakopy. Pagkat hindi saktong-sakto yun sa key na to sa piano, wala ka sa tono. Parang ganun. So, parang ngayon, yun yung nakikita ko minsan kapag nanonood ako ng mga singers na, alam mo yun, sa mga competition. Parang, dahil sa ganung practice na pinaparinig sa'yo yung tamang pitch, parang nakikita mo na yung... Naririnig mo pala. Naririnig mo yung mali. Lalo na kapag gini-style nila. Same sa dancing. Sa dancing kasi parang may mga kasabay din ako na dancer din talaga. And sa atin magaling yung may mga swag. Again, may style. Pero ngayon, kasi nung nagturo sa amin, kahit sa pinakadaliri, asing dulo niya. Details, yes. Kuwari, beanie. Di ba parang may step na ganito? So, pag tiraso yung gato mo, dapat gantong angle. Dapat kapag humit siya sa beat na to, ganitong angle.
kapag napunta mo yan na ganyan, mali ka na. So parang more on ano sila, lines, angles, Detailed talaga. Kahit sa pinakadulo, kuwari ganyan siya. Pero super ganyan, Yes. hindi dapat. Totoo yan. Ganon. Totoo yan. So parang, dun sa training na yun, mas na parang, yung control, kumbaga, parang luminis yung performance para sa akin. Yun yung parang difference na nakita ko sa mga... Kasi dati, parang magaling na ako sa mga nagko-coach sa akin na, okay, mukhang may swag to, like may style to. Pag kumakanta ka, may sarili kang style. Pero, In reality talaga, pag oo, para sa kanila, dun sa mga Korean na nagturo sa akin, madumi siya. Makalat Tama. para sa kanila. Nung first ilang months namin, Filipino team yung Filipino team yung nagturo sa amin. So, yung iba't ibang style, yung Filipino style, nandoon yung synchronization, ganun sila kahigpit sa sa pagdance. And then nung dumating na yung point na Korean team na yung nagturo sa amin, doon ko talaga natutunan yung kung paano maging detailed sa angles ng kamay mo, sa katawan mo, and lahat. To think lang na nagugulat ako kasi, ito na pala yung ginagawa ko, pero hindi ko siya na-detailed. Ito pala ang tawag ng ganito, ganyan. Tama yung sinabi mo na detailed. Sobrang higpit, sobrang stricto ng Koreans when it comes to mga detailed ng kamay, katawan, sa mga dance. Higpit sila sa small details. Small details. Kasi Mapapansin nila yan. Yung madalas na hindi natin napapansin. Yeah. Ito yung gusto ko sa Koreans din na hindi nila hinahayaan na maiba ka, maiba yung galaw mo, maiba yung formation mo kasi gusto nila as a group ang makikita nila. Ganun sila. Yung pag pinapanood natin sila, parang as one. Diba? Pero ang secret doon is, yun nga, parang sabi ko kanina, na hindi kasi tayo pantay-pantay ng energy, hindi tayo pantay-pantay ng height. So, kasi yung sa co-training school before, hindi talaga kayo makakapantay ng height. Tapos ang ginagawa, parang kung mas matangkad ka, parang medyo ibaba mo ng kote, tapos sa kailangan mo extend do sobra. As in, details talaga. Ang galing lang ng style ba nila kasi naiisip nila na dapat hindi tayo maiba, hindi tayo ma-left out, ganun. I mean, ganun naman lagi yung ending, di ba? Pag may nangyaring masama na, lahat ng taong nagsasabi na they care for you, they root for you. Pero pag natapos na yun, life will go on for them. Diba? Sa akin, hindi. Nung na-discharge ako, doon ko napagtanto ang mag-resign sa dating management ko. Sobrang laki ng trauma nila na binigay sa akin. And until ngayon, di ko alam, ako yung nabaliktad sa mga stories nila.